Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Natatapos na rin ang paghahasik ni Harry Roque ng kanyang mga disinformation at mga gawang-gawang kwento tungkol kay PBBM. Dahil sa ngayon ay eto na. At last ay meron na siyang warrant of arrest at dinig natin na ipapahuli siya sa Interpol. Kahit na nandiyan siya sa daig ay hindi pa rin siya makakuha ng asylum dahil nga hindi siya politically persecuted sa Pilipinas. Iba ang kaso niya. Ito'y human trafficking. Ang kaso niya ay hindi political persecution. Kaya habang buhay na pagkabilanggo ito kapag proven guilty at merong fine na 2 to 5 million at habang buhay life sentence ang ganitong kaso na human trafficking. Okay, so meron tayong dalawang source of video dito from UNTV at ang isa ay sa ating kaibigang Sa Iyong Araw. Unahin natin ang video clip ng UNTV. Warrant of arrest na na-issue noong May 8, 2025 ng 3rd Judicial Region, Branch 118 ng Regional Trial Court sa Angeles City, Pampanga. Ito ay kaugnay ng may 50 na katao po. Ito po ay may recommended na not bailable, kaugnay po ng specific na kaso ng qualified trafficking in persons. Sinimula na ng Philippine National Police ang paghahanap sa 50 individual na kinabibilangan ni Cassandra Ong at 49 na iba pa. Kaugnay ito ng warrant of arrest na inilabas ng korte laban sa mga ito sa kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 sa sinalakay na Pogo Hub sa Angeles, Pampanga noong June 2024. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, nagpakalat na ng tracker team ang Criminal Investigation and Detection Group para hanapin ang mga ito. Kausap ko po ang director po ng CIDG na si Police Major General Nicolas Torre III. Siya po ay nag-create na po ng tracker teams. Tracker teams, ito po ay para sa buong Pilipinas po. Ito na. Pasok na naman si General Torre. Tinawag ko yan si General Torre na The Dragon Slayer. Bali itong mga inuuli ni Torre, yun itong mga dragonyo. Atin na balikan na ang unang hinuli ni General Torre, Kibuloy. Napakalaking isda kasi anak ng Diyos. Pangalawa ay si Digong ay napakalaki rin na isda. Dahil hari ng sabi nila, impyerno eh. At pangatlo, Alice Guo, yung sleeper cell sa Pilipinas na nagpanggap na Pilipino, yun pala ay Chinese. Ngayon ay pang-apat ito si Roque, na isang madaldal na bakla na tinatawag na Harimaw, Harieta at kung ano-ano pa. Grabe, sa dulo ng video na ito, maaaliw kayo. May pasayaw-pasayaw pa si Roque, sayaw-sayaw na may kanta-kanta pa na bangag-bangag putot-putot. At ano pa yung pinagsasabi niya tungkol kay PBBM? Bangag ngiwi pala, ngiwi-ngiwi, putot-putot, bangag-bangag. Grabe. Kung ako si PBBM, ipapahuli ko yan at tapos pagsasampalin ko yan ng 10 bisis sa magkaliwa at kanan na pisngi. Sampalin ko yan ng mabahong sapatos na galing sa kanal. Sobrang pangtampalasan talaga ni Roque. Kaya PBBM noon pa yan eh. At meron siyang katandim si di ba? Yung Maharlika Buljakera. Sana dalawa silang binigyan ng warrant of arrest. Hindi kasama si Buljakera kasi maliit lang na isda. Itong si Harry Roque ang medyo malaki kasi nga legal legal attorney ng Pugo. Siya yung talagang pinaka-head of all the attorneys in the Pugo. Sila yung nag-process ng papeles ng Pugo, kaya nagiging legal sa panahon ni Digong. At mayaman si Harry Roque, napakalaki ng bank account niyan. Kaya nga, tumatakbo Tumatakbo palabas ng Pilipinas. Okay, balik tayo sa video courtesy ng UNTV. Para arestuhin yung po mga nandun po sa accused po na 50 katao po. The police is considering to seek the assistance of the International Criminal Police Organization or Interpol to arrest former presidential spokesperson Harry Roque.
This after the Angeles City Regional Trial Court Branch 118 issued an arrest warrant against Roque and Cassandra Ong, who are the key figures in the probe into illegal offshore gaming operators. Ito naman si Cassandra Ong, marami palang kasama si Cassandra Ong dito. 49, lahat sila 50 na huhulihin ngayon ng trackers team. Tracker team, kahit saan sa Pilipinas ay pwede kang i-track ng mga tauhan ni General Torres sa CIDG. Grabe. Kaya walang lusot eh. Akala nila ay nakakalusot na sila kasi tahimik lang ang gobyerno noon. Ngayon hindi na. Meron ng pangil. At kung walang pangil ay merong di ba? Parang stingray, merong buntot na matalas. Kaya sa ito sinasabi ni Harry Roque na pato daw na yung lame duck. Bali pato na na yung lame duck, di ba? Parang katawa-tawa talaga ang sinasabi ni Roque. Ngayon sabi ni Claire Castro, ang spokesperson diyan sa PCO ni PBBM, ay sige, punta ka sa Pilipinas para malaman natin sino yung lame duck. Grabe. Kaya ito, sabi ng iba, instant karma kay Roque. Hindi ito pwedeng mag-avail ng asylum sa Netherlands kasi hindi siya politically harassed sa Pilipinas. Kaya hindi pwede sa asylum ng Netherlands. Si Digong pwede pa yun, pero ito hindi. Kasi ibang kaso nito. Oh, ayan, Roque. So ano na? 'Di ba? Noon sabi niya, niknik mo. Ngayon naman sabi niya, ngiwi-ngiwi, putot-putot, bangag-bangag. Maaliw ka dito pero sa wakas nito, ay tingkagul ito sa bilangguan. Tingkagul, tikuka. Sa bilangguan, himasirihas to sigurado. Okay, so balik tayo. Ito yung video clip ni sa iyong araw na atin hiniram para mabigyan ng reaksyon. Atin balikan. Roque, Ong, along with more than 40 other individuals, were issued an arrest warrant for allegedly violating Republic Act 9208 or the Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. In a briefing on Friday, May 16, PNP Public Information Office Chief Colonel Randolph Tuanyo says Criminal Investigation and Detection Group Major General Nicolas Torres III had already deployed tracker teams to arrest all the accused. Kausap ko po ang director po ng CIDG na si Police Major General Nicolas Torre III. Siya po ay nag-create na po ng tracker teams. Tracker teams, ito po ay para sa buong Pilipinas po. The palace urges former presidential spokesperson Harry Roque to return home after he calls President Bongbong Marcos a lame duck in the wake of the 2025 elections. Marcos has been weakened and described him as a true lame duck president. During a briefing on Wednesday, May 14, Palace Press Officer Claire Castro responds by saying, Kung lame duck po ang Pangulo at parang baliwala na po ang administrasyon, dapat bumalik po siya kaagad dito. Habang busy sa social media si Roque, tahimik na naglabas ng arrest warrant ang Angeles City RTC Branch 118. May 8, pirma ni Judge Rene Reyes, sakdal, qualified human trafficking, kabilang sa mga sangkot, Harry Roque, Cassandra Ong, at isang godfather na si Duan Renu. Ito palang qualified human trafficking ay non-bailable at ito'y life sentence. Non-bailable, so non-bailable, hindi pwedeng i-bail. So hindi makalabas. At kung mapatunayan ay life sentence, masahol pa ito sa hatol kay Digong. Kasi kay Digong ay 20 to 30 years lang ang ibibigay ng ICC. Hindi life sentence ang mga presidente sa ICC ay meron ding discount, 'di ba? Kasi 20 to 30 lang kung bata ka pa na presidente na makulong doon sa ICC, ay pwedeng makalabas ka pa na buhay. Pero sa kay Digong, 80 plus 30, di 110. Hindi naaabot ng ganyan si Digong. Dahil ngayon pa nga lang, hindi na makakalakad Tinutulungan na 2 tao yung umaakay sa kanya bago makatayo. Kaya kahit 20 years lang ang kay Digong, ang sentensya sa dahig ay hindi na yan makakalabas. Makakalabas man yan pero tikuka na, di ba mga kababayan? Tikuka.
parang ano eh, yung Rebels na natalo sa ano, sa yung gagamba ba, yung spider fight. Tikuka yung isa, di ba? Yung nakagat. Ganyan yung itsura niya. Okay, so ito si Cassandra Ong ay isa rin pala ito sa ano, Big Fish sa Pugo. Kasama itong boss nila na si Duan Renwu, ang boss ng Lucky South 99. Ngayon hindi na Lucky, unlucky na. South 99. Pugo, baka Puganti. O ano kayang itatawag sa kanila ngayon, di ba? Chinese. At dito sa Pilipinas, nagkalat ng lagim ang Pugo. At ang nakikinabang ay mga politiko na mga padrino. At ang pinakaunang tumatanggap ng payula na malaki ay of course yung hari ng ano, ng kadiliman. Sino nga ba? Alam nyo na kung sino. Okay, patuloy tayo sa video courtesy ng Sa Iyong Araw. Ang di umano'y boss ng Lucky South 99, Pogo. At ito ang hindi alam ng karamihan. Ang qualified trafficking ay may parusang habang buhay na pagkakabilanggo, multa na 2 milyon hanggang 5 bilyong piso. At ito ay no bail, no mercy. Matatandaan na rin ang Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Ayon sa ulat, scam farm, mga trabahador, pinasok, pinakilos, inalipin. Pogo raw, pero may mas malalim na operasyon. Si Roque, inamin na may koneksyon siya, pero depensa niya, legal lang ako, legal lang ang papel ko. Pero, Ayan. ang sabi ng korte, hindi sapat yun para iligtas siya sa kaso. Hindi nga maligtas si Harry Roque kasi accessories to crime siya. Kasi siya yung pumipirma, gumagawa ng mga papeles para sa Pugo. Kahit na alam niya na ano na sindikato yung kliyente niya, bakit pumipirma siya? Di alam niya na sindikato talaga dahil kakontsaba nila. At pinaka ano ni Roque, sino bang pinaka boss ni Roque? Hindi si Digong, di ba? Kaya napakayaman nila Digong. Hindi yan yung sinabi na walang pamasahe, hindi yung totoo. Mayaman sila Digong dahil diyan sa Pugo. Hindi lang yan dahil doon sa COVID-19 ni Michael Yang na merong 7 trillion lahat ang inutang ni Digong sa panahon ng COVID. Kasama na doon ang paggastos niya ng build, kasama na rin doon ang pagbili ng mga bakuna. Merong nag-comment sa akin na maganda daw ang China kasi nagbigay ng bakuna libre. Hindi yun libre. Yun ay binili natin yun. Pinalabas lang ni Digong na libre para hindi magagalit ang mga tao. 7 trillion ang inutang ni Digong. Pinakamalaking utang na presidente yan, si Digong. Kung pagsamasamahin ang utang ni PBBM, ni Nairap Estrada, ni Gloria Arroyo, ni Pinoy, ni Cory Aquino, umabot lang ng 6 trillion mahigit ang mga presidente na yon. Kasama doon si Fidel Castro. Ngayon, ang kay Digong ay 7 trillion versus 5 presidente ang utang ay 6 trillion lang. Pero si Digong nag-iisa, 7 trillion ang utang ni Digong. Kahit i-search nyo sa Google, totoong-totoo yan, mga kababayan. Kaya yung COVID nga, doon nila nilustay ang pera ng Pilipinas ni Digong sa COVID. At ang komisyon niya ay galing kay Michael Yang. Si Michael Yang ang bumili lahat ng mga sa COVID. Mga dapat suotin, face mask, PPE, COVID vaccine, lahat yun ay gumastos ng magkano ba, ilang bilyon ba yun? Ang malaki yun na gastos, yung sa COVID. Hindi yun libre. Akala nga natin libre, kaya nagpasalamat tayo sa China, pero hindi. Binili natin yun, sikreto lang yun na pagbili na approve ka agad na si Michael Yang ang mag-ahente, di ba? I-bidding pa yan di ba? Kapag gobyerno, bidding ang lahat ng kung mayroong bibilhin. Pero kay Michael Yang, walang bidding dahil nga ano bang ranggo ni Michael Yang? Itong economic advisor pala ni Digong, si Michael Yang. At hindi lang yan
Sangkot din si Michael Yang sa pugo. Sangkot din si Michael Yang sa mga illegal na droga. Kaya multi-billionaire si Michael Yang, which is kadikit ni Digong. So anong ibig sabihin yan? Ito na ba yung magnetic lifter? Okay, patuloy tayo sa video. Ito, tingnan nyo itong dulo ng video. Matutuwa kayo kay Rookie. Sa dahig, pasayaw-sayaw siya kasama ang kanyang mga alipuris. At nagtatsan sila ng bangag-bangag, ngiwi-ngiwi, putot-putot. Ito, patuloy tayo sa video. The court found probable cause for non-bailable violations under the Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Ipinaresto ng Korte sa Pampanga si Attorney Harry Roque para po ito sa non-bailable na kasong qualified human trafficking kaugnay ng Pogo sa Porac, Pampanga. Ipinaaresto na siya ng Pampanga Regional Trial Court Branch 118 para sa kasong qualified human trafficking. Sa warrant na pirmado ni Presiding Judge Rene Reyes na may petsang May 8, sinabing nakitaan siya ng probable cause sa kanyang kaugnayan sa illegal na Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Sinabi ni Roque na hindi raw makatarungan ng ginagawa sa kanya at isasama niya raw ito sa kanyang aplikasyon para sa asylum sa the Netherlands. At kung ang kasong kaharapin mo ay qualified trafficking, hindi ito biro. Penalty, life imprisonment at multang aabot sa 2 milyong piso hanggang 5 milyong piso. Ito na mga kababayan, no? Tingnan nyo, cute-cute ni Harry Roque dito, ayan, no? Pero ang tanong, sinong tumawid sa linya? Parang sinabing, gusto mong patunayan na mahingi na kami? Bumalik ka rito, humarap ka. Therefore ang tanong, bakit hindi siya makauwi? Grabe. Kung narinig yan ni PBBM, yung pagkukutya sa kanya ni Harry Roque na ngiwi-ngiwi, putot-putot, ay nako, kung ibang tao pa yan, wala na, yung si Roque na yan. Kung ako yan, ay kapag nahuli yan, bisitahin ko sa silda at pagsasampalin ko ang muka ng yung matigas na tsinilas, yung gawa sa kahoy, yung bakya. Yun, para matauhan. Sabihin ba naman na ngiwi-ngiwi si PBBM, putot-putot? Ibig sabihin ng putot yung maliit na tao at bangag-bangag. Kahit hindi totoo yung bangag-bangag niya eh. Gawa nila yan ni Maharlika. Ayan o, grabe na. Bibigyan o. Siguro maganda diyan tahiin yung kanyang dila, di ba? Itahi yung kanyang lips para magmuka siyang yung hindi na makapagsalita, di ba? Kasi grabe yung bunganga niya eh. Kaya sa kadaldal ng daldal niya, kaya yan, nakarma na rin siya. So ito yung kanyang huling Il Bimbo sa kanta ng Eraserhead, di ba? Huling na to eh. Huling tango niya. Takes 2 to tango. Sino kayang pangalawa? So ayan, instant karma, Harry Roque. Good luck sa'yo. Naghihintay na sa'yo ang Interpol at ang malamig na rihas sa Pilipinas. Mga kababayan, pag-comment sa ating comment section down below kung ano inyong saloobin kay Harry Roque. Ito ba'y karma o hindi? Ano sa palagay niyo? At sa mga bago lang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated. Malaking tulong sa mga content creator na kagaya ko at sa ating mga kababayan. Hanggang sa muli, paalam!